Magandang gabi po, Baliwag Alliance Church. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay natutuwa dahil patuloy po tayo sa pagsaserve sa Panginoon, especially ngayon sa prayer meeting. Alam ko rin po na lahat po tayo ay nilook forward ang gawaing ito dahil ito yung pagkakataon na muli tayong makapag-worship, makapag-alay ng papuri, bigay ng prayer request sa ating Panginoon sa kabila ng busy schedule natin at sa kaligitnaan ng linggo na kahit maraming ginagawa or bombarded tayo ng mga activities, meron tayo pagkakataon na mag-pause, manatili, at lumapit sa ating Panginoon. Ngayong gabi po, nais ko pong simulan ang ating gawain sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang salita. Ni-request ko po ang lahat na tayo po tumayo. Basahin po natin ang Psalm 95 verses 6 to 7. Tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa Kanyang pastulan, mga tupang Kanyang inaalagaan. At ngayon, Kanyang salita'y ating pakinggan. Yun lamang po. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat po sa pagkakataon po na muli kami ay makalapit sa inyo. Sa pagkakataon po na muli makapunta kami sa tahanan ninyo upang mag-alay po ng aming mga pasasalamat, mag-alay ng aming papurit pagsamba sa inyo upang mailapit po sa inyo ang aming mga sarili at ang aming mga prayer concerns. Ito rin po ay pagkakataon upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagkikinig ng iyong salita. Salamat po dahil ito po ay magiging daan din po para sa amin upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya sa pamamagitan, Panginoon, ng fellowship sa pagpapalakasan naming mga kapwa naming mananampalataya. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming ganitong activity, ganitong gawain sa simbahan na pinapahalagahan ang gawain mo, ang gawa ng prayer meeting, Panginoon. Marami po sa amin dito ang naging bunga ng mga panalangin, bunga ng pananampalataya. Kaya ngayon po, bilang pagbabalik po sa inyo ng pasasalamat, nais po namin muli ilapit ang aming mga sarili, ilapit ang aming bansa, ilapit ang aming mga mahal sa buhay, ilapit ang bawat miyembro ng simbahang ito upang kami po ay sabay-sabay na lumago. We are also praying, Panginoon, sa gabing ito, kayo po ang siyang gumamit sa mga anak mo upang mag-lead, Panginoon, ng prayer meeting na ito. Simula po sa presider, sa song leader, sa instrumentalist, sa tech, sa maghahatid po ng salita ninyo, nawa pakalinisin niyo po kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan upang makapag-akay ng members ng Baliwag Alliance Church para po makapag-worship, para po maidulog ang aming mga prayer concerns. And we are also praying, Panginoon, na wala pong gawa ng kaaway ang siyang makapag-distract sa amin sa gawain namin. And we are praying, Panginoon, sa bawat isa na papunta pa lang, kayo po ang siyang mag-ingat. And we are also praying, Panginoon, sa mga kapatid namin na nasa Facebook Live. We are praying na kung nasa man po sila ngayon, kayo po siyang sumama sa kanila, magbigay sa kanya ng yakap, ng comfort, at ng worship experience, Panginoon, na kahit nasa malayo sila. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayong hapon naman po, tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain sa pamamagitan po ng pag-aawit ng papuri sa kanya na pangungunahan po ni Brother Russell Abilitado. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, pati po sa mga nanonood sa Facebook Live. Sa panahon pong ito, tayo po ay muli
muling magpupuri sa Panginoon gamit ang ating mga boses, ating mga puso. Sabay-sabay po tayong umawit. Awitin po natin ang langit. Kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Kailangan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pumurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Muli pa nating awitin ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo maihahambing, ang awit kong iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasa. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Sa sa'yo maihahambing, ang awit kong iyong dinggin. Langit ang ating nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasa. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, pagkat sa'yo'y sumasamba. Amen. Patuloy po tayong umawi sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-focus sa Kanya lamang. Ang bawat lyrics ng kantang ito ay alay natin sa Kanya. Yes, Lord. Kantahin natin ang banal mong tahanan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay pagmasdan, makainig ka, sa'yo ay pumisa. Muli pa, ang puso ko'y dudulog sa'yo,
Loobin mo ang buhay ko maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay pamasdan. Sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas at pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Aming tinataas ang iyong pangalan. Lahat ng awitin namin, Lord, ay para sa iyo lamang. Tinataas ka namin, Lord, sa prayer meeting na to. Lord, nawa po ang lahat ay ingatan niyo. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, Brother Russell. At ngayon naman po, tayo po ay dadako sa ating pasasalamat. Totoo po na sobrang mahalaga na tayo po ay nagbibilang ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang tanong ko po sa ating lahat, tayo po ba ay binless ni Lord? Amen. Dahil tayo po ay binless ni Lord, ini-encourage ko po ang bawat isa na nag-amen. Na tayo po ay magpasalamat sa lahat. Ngayon po, sino po ang mauuna sa atin? Oo, pinakamalakas mag-amen. Nice one, Ken. Request natin, Ken. Tara, magpasalamat. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Ken. Very excited si Ken na parang handang-handa talaga siya ngayong hapon. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa buong isang linggo na pag-iingat niya sa amin. Sa pag-aaral naming tatlo na nakakasubaybay pa ako sa mga lessons namin sa school, kahit medyo busy. Nagpapasalamat din po ako na sa good health ng buong family namin na wala pa namang nagkakasakit na malala na na-hospital. Si tatay lang. Tapos, wait lang mo, kinakabahan ako. Nagpapasalamat din po ako kasi naka-attend ako ulit ng prayer meeting na nandito po ako. Yun lang po. Sa Diyos po ang papurit pa sa salamat.
Maraming salamat, Ken. Ngayon, Ken, bibigyan kita ng special na opportunity upang lapitan naman kung sino naman yung next na magpapasalamat. Yun, si Kim. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Kim. Ayan po. Good afternoon po sa bawat isa. Para po tayong nasa school. Okay po. Una po, nagpupurit nagpapasalamat ako kay Lord sa kalakasan po na binibigay niya sa family. Sa akin po na, ayun, balikan po sa Porac. Dito po. Nagstay lang po ako ngayong week dahil po ay practice na po namin ng graduation. Ayun po. Sa sobrang tagal naming paghihintay, tinupad na ni Lord na graduate na po kami sa 28. May date na po siya. Actually, yung final date po nalaman lang po namin last week. Kaya parang freestyle po ngayon nangyayari sa buhay namin ngayon. Pero I thank the Lord po sa blessings po na pinagkakalob niya sa family, sa kagalingan po kay mama na hindi na po siya hina-high blood, tsaka hindi na po siya naglalabas ng blood. And I thank the Lord din po sa mga unexpected blessings and sa mga tao po na binibigay niya na i-guide po ako sa buhay ko bilang nagka-transition po sa adulthood po. Yun lang po. To God be the glory. Next po ay si Bal. Sige. Ayan, ako po nagpupulit nagpapasalamat sa Panginoon. Kung kay Kim po, 28 yung graduation niya, ako naman po sa 29. Magkasunod lang po. Nagpupulit nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-sustain niya ng strength sa akin sa buong linggong nagdaan, tsaka sa time na makasama ulit yung mga kaibigan ko kahapon. Nagbibiro nga po ako sa kanila kahapon kasi nga nag-work na po ako. Na-experience ko po maging estudyante ulit. Sabi ko, ay nakakatawa bumalik sa work pag naranasan maging estudyante ulit. Pero ayun, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi kahit na hindi pa po ako graduate, ayun, may work na po ako. Then nagpapasalamat din po ako kay Lord sa pag-iingat niya sa akin at pagbibigay niya ng kalakasan and provision sa 4 na taon na nagdaan. Nag-aaway nga po kami ni Papa kasi gusto niya mag-celebrate, ako hindi ko gusto. Pero syempre po, hindi ko lang naman po to achievement. Achievement din po to ng tatay ko kasi 2 na po kaming nakagraduate. So yun lang po, lahat po ng papurit pasasalamat ay para sa Panginoon. Next po, si Tito Charlie daw po. Magandang gabi po sa ating lahat. Doon sa mga nanonood sa ating FB Live. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una sa nakaraos na bandage breaker noong Sunday. Nagpapasalamat po sa mga teacher, lalo na po kay Teacher Share, na nag-share sa atin ng kanyang katalinuhan na binigay ng Panginoon upang bahagi sa atin yung salita ng Diyos ng maayos. Yung mga gumravid po kaya, malaya na talaga. Sumigaw nga yung malaya na. Sabi po ito sa Galatians chapter 5, verse 1. Malaya na tayo dahil kay Kristo. Kaya magpakatatag po tayo. Huwag na tayong paalipin sa pangmuli. Napakahirap po nung mga binabalik-balikan nating kasalanan. Malaya tayo pero malaya pa rin yung diablon na kumikilos sa atin buhay. Huwag lang po tayong paalipin. Patuloy nating labanan. Nagpapasalamat ko sa Panginoon sa kabutihan niya, sa kalakasan, sa buhay, at sa pagpapala na tinatanggap namin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon yung
yung shop namin, wala na akong babalikan. Durog na po yung shop namin. Binaklas na po. Iniisip ko po noon, kung babalik pa ako sa shop o sa trabaho, siguro niloob na ng Diyos na mawala na yung shop sa Santa Barbara, sa likod ng simbahan. Meron pong meron pong uupa na magrenta, na napakalaking renta doon sa may-ari. Kaya yung kaming mga trabahador nagkatrabaho sa bodega ay medyo napaalis. Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kung loloobin niya, ay magpapatuloy pa rin ako magtrabaho. At patuloy na binibigyan ako ng Diyos ng kalakasan. Patuloy ng katalinuhan, lalo na pa sa trabaho na pinagkaloob niya sa akin. Ano pa ba? Talaga po nakaka-bless po yung makagraduate ka sa Bondage Breaker. Kung talagang isabubuhay po natin at patuloy nating lalabanan ang tukso at ang diablo, ay kayang-kaya po natin. Magiging malaya po tayo. Panatiliin lang po natin yung salita ng Diyos na maging tapat po sa puso natin yung ginagawa natin lahat. Sa Diyos po ang papurit po sa salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagpasalamat dito sa harap. At next week po, ni-encourage ko po ang lahat na tayo rin po ay mag-share ng ating testimony. Totoo po na nakaka-encourage po sa mga kapatid nating mananampalataya na tayo po ay nagpapasalamat. Hindi po natin alam, baka same tayo ng story, same tayo ng pinagdadaanan na overcome natin dahil sa tulong ni Lord. Or tayo ay hindi maka-alpas doon sa problem natin, pero nagawa ng kapatid natin, nag-testimony, na-encourage tayo na magpatuloy. So, muli po next week, ni-encourage ko po ang bawat isa na tayo mag-share din po ng ating testimony. At kung wala na po, i-request ko po ang lahat na tayo po tumayo. Tayo po magpasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat po sa inyong kamanghang bagay na ginagawa po sa aming mga buhay. Salamat po sa bawat answered prayers, sa bawat provision, sa bawat protection, maging sa guidance, Panginoon, sa araw-araw. Lagi po naming inaalala kung gaano po kayo kabuti sa aming mga buhay. Kahit po pabago-bago yung mga nangyayari sa mga buhay namin, may mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay okay, nararamdaman namin, masagana ang aming pakiramdam, malakas kami, pero may mga pagkakataon po na kami po ay nanghihina, nadi-discourage. Minsan nagtatampo po. Pero kahit ganun pa man po, nanatili po kayo na tapat at totoo sa aming mga buhay. Nananatili ang inyong provision, nanatili ang inyong pagkilos, nanatili po kayong totoo sa aming mga buhay. Kaya ito pa lang po ay malaking bagay na dapat po namin pinagpapasalamat sa inyo. At ngayong gabi po, nawa lahat po ng aming nabanggit dito sa harapan ay magbigay kalawalhatian sa inyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At makakaupo na po tayong lahat. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating mensahe na tayo po ay privilege na makapakinig ng salita ng Panginoon sa temang paglilingkod na dadalhin po sa atin ni Ma'am Yeng. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ay, walang tao. Good evening po. English po talaga, no? Yun po talaga yung gusto ninyo. Anyways, maraming salamat po sa Panginoon sa isang opportunity naman muli na binigay din niya sa akin para makapag-share din po ng kanyang salita. Tayo pa rin po ay nasa ating temang paglilingkod. Kumusta po ang nagdaang mga Sundays and Wednesdays ng ating pakikinig ng salita ng Panginoon? Meron po bang nabago? Meron po bang improvement? At meron po bang application mula doon sa mga narinig natin? Sana po hindi lang hanggang pakikinig, kundi merong kasamang gawa sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Gusto ko lang po i-share sa inyo itong mga statements na ito.
Tingnan po natin kung meron tayo dyan. Naririnig na po ba natin yan? Or nasasabi natin yan? Or sinasabi natin yan sa ating mga sarili? Nababasa niyo po ba? Okay. Una po, ano sabi? No choice. Wala namang ibang gagawa. Pangalawa, palagi na lang ako. Di ba pwedeng iba naman? E di, kayo nang magaling. Ay, wow. Paulit-ulit. Nakaka-relate yung mga kabataan, ano? So, tuwing, minsan merong iba siguro na nakikita natin na sila yung laging gumagawa, ang sagot ay, no choice. Wala namang kasing gagawa. Kaya, ako na lang. Or minsan, kapag ikaw yung laging ina-approach, ikaw yung laging nilalapitan, minsan ang sabi ay, palagi na lang bang ako? Hindi ba pwedeng si brother naman, si sister naman? Or kapag na-correct ka or napagsabihan, or konting sabi lang, konting paalala lang, pwede mong sabihin, di ikaw nang magaling, hindi na ako magaling. At pag na-remind ka, or sinasabihan ka, or na-offend ka na many times, or merong naka-offend sa iyo many times, baka pwede mong sabihin, nakailan ka na. Isa na lang. Paulit-ulit. These are the few statements na kung saan maaring narinig natin sa iba, or nasabi ng iba sa atin, or baka naman, nasabi din natin sa ating mga sarili. Sa totoo lang, hindi talaga madali ang maglingkod, tama po ba? Hindi madali. Ito ay mahirap dahil minsan, ang una nating kalaban ay ang ating mga sarili. Pero naniniwala po ba kayong tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya? Amen. So, sandali po tayong manalangin bago po tayo mag-continue. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa isang opportunity muli na kami ay makapakinig at makapagbulay-bulay ng inyong mga salita. Dalangin namin na turuan niyo po ang aming mga puso at isipan na matuto, Lord, na magpa-correct sa inyo, magpatama sa inyo, at tanggapin kung ano man, Lord, ang aming maririnig. Tulungan niyo din po kami na hindi lang nawa hanggang sa pakikinig ang aming gagawin, kundi may apply din po namin ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Patuloy niyo po kaming gabayan at ang inyong mga salita, pagpalain niyo po. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang ating theme po na pag-aaralan ngayong gabi ay tinawag upang maglingkod. Kanina, sabi niyo po ay naniniwala po kayo na tayo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod. The truth is, every believer is called to serve. Tama naman po, regardless of age. Ikaw man ay bata, ikaw man ay matanda, senior man yan, so long as meron kang kakayahan, tayong lahat po ay tinawag ng Panginoon para mag-serve. Tinawag din po tayo ng Panginoon hindi dahil sa titles na meron tayo at hindi dahil sa posisyon na meron tayo, kundi dahil tayo ay mga anak niya. As Christians, we are called and we are saved by God para maglingkod sa Kanya. Atin pong tignan ang verse na ating pag-aaralan ngayong gabi. Maaring familiar na kayo dito sa verse na ito, pero atin po itong pagbulay-bulayan. Sa Tagalog po, Magandang Balita Biblia version. Pwede niyo po ba akong samahan sa pagbabasa? 1, 2, 3, begin. 1. Maraming salamat. Tignan naman natin sa English ESV version or English Standard Version. Ready? Begin. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.
So tingnan po natin yung words. Nakalagay po dyan, serving God means following Him. And following Jesus means serving Him. Notice the words serve and follow. They are connected. Pwede ba tayong mag-serve kay God, pero ayaw nating sumunod? Ayaw natin siyang i-imitate? Or ayaw nating sundin yung nais niya? Pwede ba yon? Or, pwede din ba tayong mag-follow kay Jesus? Sabihin natin, Lord, tagasunod mo ako, I follow you, I imitate you, pero ayaw kong mag-serve. Pwede po ba yon? Definitely, hindi, no? Hindi po. We cannot serve God without following Him. And likewise, we cannot follow Jesus without serving Him. Dahil serving God means following Him, and following Him means imitating and obeying His will and commands. Madali bang sumunod at mag-serve kay Lord? Hindi po. Sobrang hindi madali. Minsan, pwede nating sabihin na madali lang naman, lalo kapag alam natin yung gifts and talents na meron tayo. If you are good in singing, if you are good in dancing, kasali ako sa music ministry or sa dance ministry. Kung ako ay magaling mag-intercede sa prayers, pwede po ako sa intercessors. Kung ako naman ay may gift to preach or mag-share ng gospel, pwede po ako sa mission and evangelism. Kung ako naman ay may gift sa teaching, pwede din po ako sa pagtuturo. Madaling mag-identify kung meron kang gifts and talents at alam mo kung saan. Pero hindi po talaga ganun kadali mag-serve kay Lord. Lalo na kapag mag-serve tayo sa Kanya na may kaakibat na pagsunod, mas lalong hindi madali. Minsan, pag nag-serve lang tayo out of our na gusto lang natin, nagiging iba po yung result. Hindi po talaga satisfying yung result. Kaya nga, the Word of God reminds us na kahit sa panahong tingin natin o nararamdaman natin na nahihirapan tayo sa ating ginagawang paglilingkod at merong mga panahon na gusto na din nating sumuko. Or minsan, nakakaranas tayo ng panghuhusga. Minsan naman, nakakarinig tayo ng mga salitang masasakit. Bakit ka nandyan? Hindi ka pwede dyan. Ang pangit ng boses mo, bakit ka nandyan? Bakit ka sumasama dyan? Hindi ka dapat nandyan. Hindi po tayo exempted sa mga ganyan. Dahil kasama po talaga yan na merong mga taong hindi talaga, kasi we cannot please everyone, merong mga taong hindi nasisiyahan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil ang lagi po nating isipin at gawing motivation na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay isang privilege. Hindi po ito obligasyon at hindi din po ito responsibilidad na para bang, sige na nga, gawin ko na lang dahil kailangan eh. No, it's not. Sige na nga, napilitan na ako, pilit kayo ng pilit eh. Sige, gawin ko na lang. Hindi po natin obligasyon nor responsibilidad. Ito po ay pribilehiyo lamang na binigay sa atin ng Panginoon para mag-serve. Dahil ito ay privilege, ano po ang dapat natin gawin? Dapat tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Actually, yung paglilingkod po ay hindi lang naman yung, nabanggit po ito ng mga previous messages. Pagka Sunday po, minsan nasa likod po ako may turo. So ang ginagawa ko po ay, binabalikan ko po yung message sa live para po napapakinggan ko pa din siya. And I'm pretty sure na nabanggit po ito na ang paglilingkod po ay hindi lang po dito sa church. We can serve God in so many ways. And we can serve God. Unang ministry po natin ay ang ating pamilya. Tama po? Pwede din po natin gawing ministry ang ating mga trabaho. Yung ating mga kapitbahay, ano man ang meron tayo, pwede po nating maging ministry yan. So lagi po nating tatandaan na sa anumang paglilingkod na ating ginagawa,
gawin po natin ito ng may kagalakan. Paglilingkod ng may kasigasigan. Masigasig pa ba tayo or parang ano na lang kulang na lang. Wala na kasi wala nang energy kasi naubos na yung energy sa ibang bagay na hindi naman mahalaga. Maglingkod po tayo kay Lord ng may katapatan. Ito pa, spell niyo po yung word na tapat. T-A-P-A-T. Baliktarin po natin. Ganon pa din siya. So, hindi po siya, parehas lang po siya. So, dapat sa paglilingkod din po natin ay merong katapatan. At lalo higit sa lahat, nawa ang ating gawing paglilingkod ay may kasamang pagmamahal. Dahil ang ating Panginoon ay hindi nakatingin sa gaano kadami o gaano kakonte ang ating ginagawang paglilingkod. Siya ay nakatingin kung gaano tayo katapat sa pagsunod habang tayo ay naglilingkod sa Kanya. Nawa, hanggang sa huli, masumpungan tayo ng Diyos na nagtatapat, na naglilingkod sa Kanya. Magandang gabi at maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Yeng, sa inyong paalala at encouragement sa atin ngayong gabi. Ngayon naman po, tayo po ay magpo-proceed na para sa ating prayer time. Bago po tayo pumunta or dumako doon sa mga prayer items natin, ni-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay manatili. Tingin po muna dito ang lahat. Request ko po ang lahat na tayo po ay mag-reflect muna panandalian. Siguro pa mga 2 minutes. Reflect natin yung life natin, yung status natin sa Panginoon, especially spiritually. Okay ba yung relationship natin sa ating mga kapatid? Kasi minsan po, isa sa mga humahad lang sa atin para makapag-pray ng ibang tao ay mga sarili natin. So this time po, gusto ko pong mag-reflect tayo at mag-pray tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran. Humingi tayo ng opportunity or pagkakataon sa Panginoon na maging intercessor niya upang mailapit ang kanyang mga anak sa Kanya. Bibigyan ko po kayo ng 2 minutes po. Aming Diyos, Ama na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Nais po namin na humingi ng paumanhin, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa aming mga pagkukulang, sa mga pagkakataon, Panginoon, na ginagawa po namin yung mga bagay na taliwas po sa mga bagay na nais nyo po para sa aming mga buhay. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami po ay nagduda, nag-worry. Sa mga pagkakataon na napapalitan po yung presensya ninyo at na-overwhelm kami sa mga bagay na kailangan naming tapusin, sa mga deadlines, sa mga responsibilities namin, Panginoon. Sa mga pagkakataon na hindi po kami nakapaglaan ng panahon sa inyo. Panginoon, nais ko po na muli i-recognize ang inyong presence, yung significance niyo po sa aming mga buhay. Nais po namin na alalahanin yung mga sakripisyo niyo po para sa amin. Nais po namin muli
tignan nyo kami bilang inyong mga anak. At nais po namin na lumapit sa inyo na may malinis na puso. Makita nyo po kami na nagnanais, Panginoon, sa presence ninyo. At tanging kayo lamang ang siya magsasatisfy ng mga needs namin. Panginoon, sa dakong ito, nais po namin, Panginoon, na i-allow nyo po kami na mag-intercede, Panginoon, para sa aming bansa, sa aming mga kapatiran, sa church namin, sa mga nasa paligid namin, sa mga taong i-reach out namin, Panginoon. I-bless nyo po kami, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po sa ating prayer items, nais ko pong maggrupo-grupo po ang ating men dito po sa harap. Ay hindi, women na lang po sa harap, men sa likod, young adults dito, at youth sa likod. Gawin na po natin ngayon. At meron po tayong mga prayer items dito. Meron po tayo para sa men, young adult, at young teens. At ngayon po, dahil nais din po namin na makasama ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa Facebook Live, meron pong ni-ready ang ating tech, na meron po kaming ipa-flash ng mga prayer items po para sa inyo, para sabay-sabay po tayong manalangin. Salamat po.
para po sa mga tapos na, ngayon po yung pagkakataon na para ilapit po natin ang ating mga personal prayer requests sa ating kapartner. Maghanap na lang po tayo ng partner natin na siya mag-pray po para sa atin. Bibigyan ko po kayo ng 3 minutes po.
Kay mukhang tapos na po ang lahat. Ngayon po ay umiikot na po ang ating offering bag. It's time for us na magbalik ng offering sa ating Panginoon. Ang itong offering na po ito ay magagamit po natin sa mga ministries ng church, sa mga pangailangan po ng church. Especially po sa pag-help po natin sa missions. At para po sa ating mga announcements, nais ko pong pasalamatan ang ating tech sa pag-provide ng prayer items natin sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. And also kay Jasha na nag-prepare ng ating prayer items. Thank you, Jasha. Announcements po para sa susunod na prayer meeting, July 29. Ang speaker po natin next week ay si Sister Sonia Mendoza po. Presider, Sister Valerie Agno. Song leader, Sister Roshen Benito. Ang food assign po natin next week ay ang mga women. Para sa ngayong prayer meeting po, ang assign po ay ang youth. Last week po na offering natin ay umabot tayo sa 1,145 pesos at meron po tayong attendance na 55. Palakpakan po natin si Lord. Maraming salamat po. Bago po ang ating closing prayer, nais ko pong i-request ang lahat na dito na po tayo humarap or bumalik na po tayo sa ating mga respected na upuan. Para po sa ating closing prayer at para po ipanalangin ang ating mga offerings at pagkain natin ngayon, nire-request ko po si Sir Ronel Abilitado. Sir, closing prayer po. Ang nais ko pong request ang bawat isa na tumayo para sa ating closing prayer. Dahil Diyos ay kami po ay nagagalak sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin. Salamat Panginoon sapagkat hindi nasayang ang oras na aming iginugol sa panalangin. Gayon din sa pakikinig ng iyong mga salita. Salamat Panginoon at sa mga pamamaraang ganito ay kinakatagpo mo kami. Salamat o Panginoon sa inyong mga answered prayers. Salamat maging sa mga tinuturuan mo kami na mag-antay at patuloy na manahan sa inyo pong mga pangako sa amin. Salamat sa inyong pagtuturo at sa oras na ito ay pinagpapasalamat namin ang inyo pong patuloy na pagsama sa bawat isa. Salamat sa mga narinig namin na mga patotoo ng inyo pong katapatan sa aming pong buhay. Salamat sa mga pagpapagaling. Sa lahat ng ito, kayo ay aming dinadakila. Dalain ko, Panginoon, na patuloy na kayo ang siyang maging sentro ng aming buhay. Na sa aming pong paglabas sa bulwagan na ito, kayo ay manatili sa aming mga puso at kaisipan. Maging daan ito, Panginoon, upang patuloy pa na hangarin namin na maglingkod sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa at dalain po namin ang pagkain namin pagsasaluhan ngayon. Salamat sa mga kamay at sa mga puso na taos-pusong naglilingkod para sa iyo. Pagpalain niyo po ito upang maging lakas at kalusugan ng aming katawan. At sa aming pag-iwahiwalay, maging baunin namin, Panginoon, ang kapayapaan at kagalakan at ang pagmamahal namin sa iyo. Ito po ang samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.